So, magandang gabi po, Ma'am Melgin at Sir Bawat. Kami po ang Group Inventory and Stock. So, ngayon po ay ipapakita namin ang aming mga binago at idinagdag sa aming case study sa ITP F01. So, sisimulan po natin sa add item menu. Ito po, tinanggal na po namin yung B to back at nilagay na lang po namin M go back to menu. So, lagay natin is rice. So, dito po makikita nyo B to back and M to menu. At lagay mo is 100 kg. Enterprise 30 per kilo. Shelf life 1 year. Supplier Kian. So, dito din po ay hindi din po tinatanggap yung mga special characters at mga spaces. Yan, sa aming add menu. So, supplier natin is Ian. Category rice. Rep number 1. And press enter to skip. Enter boy. Yan. Dito po may nakalagay na din po na item added successfully and press enter to continue. So, dito naman po tayo sa view items menu. So, dito po ay idinagdag na po namin ang update an item para mas mapadali sa user ang pag-add o pagbago ng mga items, mga products na information. So, idinagdag din po namin ang status menu para makita natin, ma-monitor kung kailangan na ba mag-restock o hindi pa ng mga product. So, nagbabari po siya dito sa quantity. So, if below 100 po is magiging low stock po siya, and pag mas mataas naman po siya sa 100 is high stock. So, try po nating baguhin yung mga low stock. So, try natin sa cabbage. Ayan, update an item for sa cabbage. Ayan, palitan natin yung quantity, gawin natin 150 kg. Ayan, nagbago na po siya. So, tignan natin. Ayan, item updated. So, yun po, nagbago na po siya. Naging high stock na po siya. So, automatic na po yan. Basta po nag-add po tayo ng quantity, ibabari na po niya if high stock or low stock siya. At dinagdag din po namin sa update an item yung update all attributes pag kailangan pong baguhin lahat ng product information. Ayun po. And then, yan, balik na tayo. Return to main menu. So, ito rin po, isa din po sa idinagdag namin yung mga return option para mas mapadali ang pagpunta at pabalik sa mga options po natin. Yan. So, punta na po tayo sa delete item menu. Sa delete items naman po is pwede tayo mag-delete ng single item or pwede naman po i-delete lahat ng item or information kung para mapadali ang pag-delete ng user. Sa pag nag-input pa ng 1 sa single item, pwede po i-delete yung isa doon sa single information kung ano yung na-input ng user. Pag nag-input ka po ng 1, you are deleting chicken, confirm. Pag, syempre, syempre po, prone po sa user ang error, kaya deleting items po is magiging option po diyan is yes or no kung gusto na i-delete. So, ang input natin is yes, which is why item deleted successfully. Nag-add po kami ng message for user na na-delete na po yung items nila and na-execute po ng proper yung input nila. So, ayun po, nawala na po yung chicken kasi na-delete na po sila, isang delete na lang po.
So pag zero po tayo to go back sa main menu, ayan po, returning to delete. Tapos pag nag-delete ka na po ng all items, which is yun 2, mag-i-input pa tayo ng yes para ma-delete lahat ng items na na-input ng user, which is yung y. I-delete na ba natin? Hindi pa natin mapapakita pre yung ano, yung view items. Yung, Mamaya. Next, after. sige. After. Yan, no Ah, muna. No. anong delete all cancel. Kasi po, ang naging input po ng user is n, ay na-cancel po lahat ng yung deletion ng items. Babak po tayo sa main menu to enter. Sa search item naman po tayo. Sa search item po ay makapag-search ka po ng mga item na nag-i-start sa CH or kahit ano man po yan ay lilitaw po sila. Pag nag-input po tayo ng E, ng E, lalabas po lahat ng ang na-input ng user na may E. Ayan po. Kahit single letter lang po ay tinatanggap. Lahat po ng may E na stock is lalabas dyan. So, mabalik po tayo sa main menu. Try ka pa isa. Numbers naman. Numbers? Para saan yan? Yung Ha? sa quantity, sa kg? Yes. Oo, yes. Ayan. Try natin yung 100. So, try po natin yung 100. Ayan. Pag mag-type po tayo ng 100, lalabas po lahat ng may 100 sa search natin. Ayan. So, kahit ano po dyan, i-search natin, lalabas po. Basta po nagbabari po yung search natin. Tama po. Ayan. So, balik na tayo sa return to main menu. So, delete items naman po tayo sa 3. Pag sa input to, sa delete all items, delete all items, yes or no lang po ang option doon. Yes po natin. All items deleted successfully para ma-aware yung user. Enter po. And return to main menu. Returning to main menu successfully. Enter po. Tapos sa view items naman po, nalabas na po yung no item stored kasi para po aware yung user na wala pang item na na-store. Yun lang. O, And ano sa muna, outro muna pare. Outrohan mo na. exit. So, yun lang Yeah. po ang para sa aming inventory and stock program sa case study ITPF01. So, maraming salamat po.